You saw me through. I've always longed to feel your arms and look into your eyes and talk forever, me and you. Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Ang awaitin po na inyong narinig is Knowing You'll Be There by Guy Penrod sa kanyang album na The Best of Guy Penrod. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Lucas, Kapitulo 12, versikulo 15, tapos talon tayo sa 22 hanggang 34. Medyo mahaba-haba po ang kwentong ito, but please listen to me and follow me with your Bible also. Sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang nagtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Verse 15. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Yun yung sabi niya sa verse 15. Talon tayo sa verse 22. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain na kailanganin upang mabuhay, o tungkol sa damit na itatakip sa katawan, sapagkat ang buhay ay hindi mahalaga kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit. Isipin na lang ninyo, ang mga uwak, hindi sila naghahasik ni nag-aaniman, wala silang bangan ni kamalig, gayon may pinapakain sila ng Diyos. Gaano pa kaya kayo? Higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Sino sa inyo ang makapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras man lamang sa pamamagitan ng pagkabalisa? Kung hindi nga ninyo magawa ang gayon kaliit na bagay, bakit kayo mababalisa tungkol sa inyong mga bagay? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal, ni humahabi man, ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakaringal ng mga damit niya. Kung ang mga damo sa bukirin na buhay ngayon at kinabukas ay igagatong sa kalan, ay dinaramta ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit na pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa sa paghahanap ng inyong kakainin at iinumin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahumamalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Kaya't higit sa lahat, pagsumikatan ninyong pagharian kayo ng Diyos at ipagkaloob niya ang kinakailangan ninyo. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at mamimigay kayo sa mga dukha. Kumawa kayo ng lukbutang hindi naluluma at nag-iimpok sa kayamanan sa langit na hindi nakukulangan, sapagkat dooy walang makakalapit na magnanakaw at walang makapanirang tanga. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay naroon din naman ang inyong puso. Hindi po masama ang yumaman, hindi po masama ang umahon sa buhay. Pero kung atin pong puso ay nandoon na po, at puno na tayo ng pagkabalisa sa mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Diyos, probably, hindi na yun ang naaayon sa kagustuhan at kalooban ng Diyos. This morning, our topic is getting what you want. Ano ba talaga ang gusto mo sa buhay? Higit ba nating inaasahan ang Diyos o mas higit nating kinakailangan yung mga bagay na pisikal? Sabi ng Diyos, huwag kayong mag-alala sa mga bagay na yan. I can provide you everything for that. I am here to supply all your needs. But most of the time, nandoon yung worry. Tama po ba? Pag hindi tayo makapadala sa Pilipinas, nako, balisang-balisa na. Alalang-alala na. Bakit po? Kasi yung puso natin ay hindi pa handa, no? Hindi, yun bang, our hearts is more of the concern of this world. Not on the promises of God, not on the believing of the promise of God. I will tell you, God has a promise that we can have whatever we want. But please do not focus your attention on getting more money. Do not focus your attention on getting rich. But focus on God. Because God will make you rich. God will make you will give you an abundant life if you will just trust His name. So the answer for all these trials, these troubles that we have is trusting in the Lord. Trust in God that you can get whatever you want when you just trust in the Lord. You're everything to me, and you'll take a pain.
Minsan pa po nagbabalik inyong lingkod. Ang inyo pong narinig na awitin is Praise His Name ni Jeff and Sherry Easter sa kanilang album mula sa Spring Hill Music Group Incorporated. Dito po tayo ngayon sa ating biblical truth na gusto ko pong ibahagi sa inyo. Una po is, you can get what you want if your priority is Christ. When Christ in our vessel, we can smile at the storm. Tama po ba? When Christ is with us, then ano pang hahanapin natin? Everything are supplied for us. Because Christ is our all in all. He is the supplier, then you have the supply. He is the blesser, then therefore you have the blessing. God is the healer, therefore you have the healing. Ganun po kasimple yun. Hindi po mahirap intindihin ang mga bagay na ito. Another point, true life is not on the things we acquired, but on the things we enjoyed. Kaya nga, binanggit natin sa verse 15 kanina, one's life does not consist in the abundance of the things he possess. It's for the things he enjoy. Kasi maaaring magkaroon ka nga ng maraming ari-arian, but you are not enjoying them. I will tell you, it's not the will of God. But if God gives you a little, and still you enjoy them, God will entrust you for greater riches. So you can get what you want. Some might not be rich, some might not be a millionaire, but make it a desire to be financially free. Maaaring hindi man tayo milyonaryo, maaaring hindi tayo mayaman, but make it a desire to become financially free. It means you don't have to worry with regards to these things. Why? Those people who are still worrying in their lives never trust on the Lord. But if you know that God is your supplier, you know how to save. Financially free is one of the goals of a good steward of God's resources. Ibig sabihin, kung tunay ka na steward ng Panginoon sa resources niya, you know how to behave well, you know how to keep the resources of God, and to become financially free is one of your desires. Yun yung isa sa mga desire mo, na sana maging financially free ako. Bakit? Yun din po ang gusto ng Panginoon sa atin, na ang pag-aalala natin ay hindi na sa pera, kundi paano tayo makakatulong sa ibang tao. Another point po, last point, a good stewards of God's resources earn the right way, save accordingly, and invest, thinking that he can use it to bless others also. Ang tunay po na steward ay nag-iisip po nitong tatlong bagay, earn, save, and invest. Minsan kasi nag-iisip tayo, spend lang eh. Spend. Huwag na mag-alala kasi bukas makalawang bibigyan tayo ng Diyos. No. God gives us an idea of savings from His creation. Look at the ants. They are saving, right? Nagsisave sila. During the summer, they are saving. The birds are also enjoying. And we can see the birds from their diligent. Maaga silang nagigising. So we can learn from the creation of God how they behave, how they protect, how they, even though they trust on God, but still, part of their trusting in God is doing the Word of God. What is the Word of God tells us? Save. Make your resources grow. Be a good steward of God's resources. So God has a promise to supply all our needs according to His riches and glory. Just trust on the Lord and everything will be all right. You can get whatever you want if our priority is Christ. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. God bless po at magandang umaga.